nung ano, nung nasa Senado 'to si Escudero, kumbaga 'di ba, maayos. Maayos ang, Senado, walang masyadong kaguluhan, pero nung nawala 'to, dahil nga pinalitan ni Soto, ayun na, nag-umpisa na yung mga katarantaduhan, 'di ba? O anong binato niya anong binabato nila dito dahil nga hindi siya pumabor dun sa impeachment ni VP Sara dahil binalik sa Congress, eh mali-mali nga eh. Ito kasi abogado 'to eh, abogado 'to si Escudero kaya hindi niyo 'to maloloko. Although binabanatan din naman natin 'to dun sa mga una niyang statement pero isipin niyo naman kahit papaano naging maayos yung Senado sa pamumuno niya. O ano nangyari dito sa pamumuno ni Soto nung pinalit si Soto? Putya nawala yung investigasyon patungkol diyan sa ano, sa flood control, sa mga korupsyon, ghost project nawala na. Kasi nag-resign sino? Si Lacson. Talagang ba talaga si Pinky eh. 'Di ba ang ganda na nung ano eh, isipin niyo 'to, nung siya yung Senate President, si Escudero yung Senate President, na ano na natin eh, parang nabubulgar na yung mga bagay na dapat mabulgar. Ano yun? Kasi nagsasalita na yung Diskaya eh, patungkol dun sa mga kasamahan nila eh. O yung mga kakuntsaba nila dyan sa Ghost Project na yan eh. Nung nakaupo si Cheese bilang Senate President. Tapos si Blue Ribbon Chairman si Marcoleta. So lumalabas na, unti-unti gumaganda na yung lumilinaw na at naririnig na natin yung mga dapat nating marinig. At binanggit nga si Zaldico at si Romualdez, di ba? After na mabanggit si Romualdez at Zaldico, pinalitan na to si Escudero. At nag-speech siya na the name that you cannot be mentioned. Oh, doon na nagalit. Kasi nung unang-una, yung impeachment, hindi siya pumabor. Although, anyway, hindi naman talaga siya papabor. Kasi papabor siya sa Supreme Court eh. Ang desisyon ng Supreme Court, unanimous decision, basura yung na yan. Unconstitutional yung impeachment na yan. Kaya hindi talaga magtutuloy. Oh, isa yon. Abogado siya. Kaya yung ibang abogado dyan, ewan ko, baliw ang putang ina. Nilalabanan yung korte. Saan kayo abogado? Abogado kayo ng Pluto? Ay, wala na palang Pluto. Abogado kayo ng Mars? Kasi nandito kayo eh, sa Pilipinas eh. Supreme Court, ang pinakamataas na korte eh. Hindi kayo pwedeng, masasabi natin na mas magaling pa o mas mataas pa dun sa Supreme. Kaya nga Supreme eh. Meron bang Super Supreme? Wala, di ba? Oh, Supreme Court, plus na yun eh. Yan ang pinakamataas. Supreme nga. Ano ba? Bagay, yung confidential fund nga, hindi nyo maintindihan kung ano ibig sabihin eh. Kasi tinatanong nyo pa kung ano yung, paano ginastos yung confidential fund na yan. Mga baliw. Kaya nga sinabing confidential eh. Oh, malamang, yung Supreme Court, hindi nyo rin magagets. Anyway, so, eto yung binabato kay Escudero, yung 30 million campaign fund. Para masira yung pangalan niya dahil nga kinontra niya si Romualdez at nagsalita siya patungkol kay Romualdez. 'Di ba dinadarag niya, hindi niyo kami pwedeng gawin dito yung sa Senado. Mga ginagawa niyo. Oh. Kaya siya napalitan ni Soto. Kasi si Soto sunod-sunod, tuta ni Romualdez. Siya hindi kaya. O hindi kita kaya, di palitan natin 'yan. Ngayon, ang binabato sa kanya itong 30 million. Anak ng putyang ina. 30 million lang to. Kumbaga malaking pera yan. 30 million campaign donation sa pagtakbo niya. Okay. 30 million. Pero yung insertion na 12 billion, ang putang ina, hindi natin pinapansin. Bandang huli si Romualdez, ano pa? Ano si Romualdez? Magiging witness pa. Anak ng putang ina, ang lupit. Ikaw na yung pinaghihinalaan, ikaw yung magiging witness. Ano ang katarantado ng ICI na yan? Ito kasing si Escudero, ito yung pang nila eh. Kaya nila to pinapaingay yung dahil sa 30 million na yan.
diversion yan. Diversion na naman yan ng gobyernong to para hindi sila mapuna sa mga katarantaduhan nila. Si Escudero ang pinapalabas nilang, alam mo yun, pinapaingay nila na yan yun yung ano nyo. Dahil dikit yan kay BP Sara o pinaboran niya si BP Sara, tumanggap din niya ng illegal na 30 million ng kampanya. Pero sabi dito, sabi ng COMELEC, cheese. Hindi naman to sabi ni COMELEC. Sabi ni Cheese sa COMELEC, 30 million campaign donation is legal. Bakit niya nasabing legal? Kasi nga naman, abogado naman to. Ano ba naman kayo? At hindi ito yung paputyo-putyong abogado na kagaya dyan tagapagsalita niyan sa Malacanang, yung si Auntie Claire. Paputyo, hindi naman to kagaya ng mga ganyan. Kaya, posibleng ito gagawa ng katarantaduhan para masira yung pangalan niya. Unang-una, ang sisirain niya yung pagiging abogado niya. Pangalawa, yung pagiging senador niya. 'Di ba? Dalawang masisira sa kanya. Tingin niyo gagawa ng gagawa ng katarantaduhan para masira yung pangalan niya sa 30 million lang? Isipin niyo nga yun. Anak ng putya. So, ito yung madalas na pinag-uusapan kaysa dun sa mga insertion ng ni Romualdez. Di ba? Simula nung naupo si Romualdez sa speakership o yung dyan sa pagiging umupo siya na maging speaker dyan sa House of Representatives, putang ina, 75% hanggang 106% yung tinaas ng yung insertion na nangyayari. From the original budget ng sa BICAM, ng Senate, tsaka sa House, tumataas ng 75%. From 2023, 24, 25, 25. So simula nung umupo siya bilang presidente o yung speaker dyan sa House, ganun ang tinataas ng insertion na nangyayari dyan sa sa budget natin. Ganyan tumataas. Tapos sa GAA, pipirmahan lang naman ng Pangulo yan. Na hindi niya tinatanong, bakit ganito to? Ngayon, nung panahon ng 2021 o 2025, kung hindi ako nagkakamali, si Belmonte ang si Belmonte ang speaker. Ayun ang pinakamataas na 13% lang. Pero nung si Romualdez na ang nakaupo dyan bilang speaker, pumalo ng 75%. Ang animal, from 13% naging 75%. Ganyang kahayop. At nung 2025, umabot ng 100 plus. Basta 105 o 106 na 106% ang tinaas. 12 billion, pare koy. Ganong katindi ang animal. Tapos bandang huli, siya pa ang witness. At ito na ngayon, si Escudero pinapalabas nilang masama. Na ginagawa naman maganda naman yung ginawa sa Senado. Maganda naman yung performance bilang Senate President. Tapos 30 million lang pinag-uusapan natin. Samantalang yung 12 billion, tahimik tayo. Ano to? ICI Ewan ko sa inyo. Tapos, anong makikita natin? Naririnig ba natin yung usapan nila doon sa loob, sa hearing? Wala tayong naririnig kasi ayaw isa publiko. Ganong kahayop.